Magandang araw mga ka-road trip. Wala na naman tayong pasok ngayon kaya araw na naman ng road trip. Sa video na to, pupunta tayo sa isang campsite sa gitna ng syudad at ipapakita ko lahat ng mga nabudol kong gamit na pang-camping. 12:30 na. Medyo nagugutom na ako pero ikot na muna tayo doon sa isa pang second hand shop doon sa 2nd Street. Baka may makita tayong gamit na pwede nating bilhin. Bihirang-bihira, may pila ng konti Sabado kasi ngayon Sarap talaga magmaneho dito sa Japan Siguro lalo na dito sa Hokkaido. Dito sa Hokkaido talaga ang lalawak ng mga kalsada. Tapos yung may mga lugar na talagang sobrang halos minsan nga walang sasakyan Mabibilang mo nga minsan yung mga makakasalubong mong sasakyan Makakarating ka dun sa pupuntahan mo ng kunyari babiyahe ka ng mga 30 minutes. Makakarating ka dun sa pupuntahan mo na mabibilang mo sa daliri mo kung ilang sasakyan lang makakasalubong mo. Pero ito, medyo nasa city tayo. Nasa Iniwa tayo Kasunod na city ng Chitose kung nasan yung Chitose Airport. Kaya medyo maraming sasakyan tsaka maraming tao. Doon sa lugar ko, grabe, rush hour doon. Mas marami kang nakikitang usa sa kalsada kaysa sa tao. Dito na naman tayo sa mga camping equipment. Ito 500 yan. Para siyang storage box na pwedeng gawing table. Pwede ito Noon, kapag namimili ako sa mga second-hand shop dito sa Japan, mga sapatos at mga gadget ang lagi kong tinitingnan. Pero ngayon, nahihilig ako sa mga camping equipment. Sign of aging na yata talaga to. 600. Kita mo na? Maninira pa talaga. Yun. Nakita ko. 300 yen lang. Di ba ang cute ng lantern? 300 yen lang siya. Pero, problema, di battery lang siya. Pero pwede na to. At least nakakita tayo ng ganun ito. Pansabit. Ito, merong isa. 500 yen. Pareho lang naman sila. Pagkakaiba lang nila, ito naka-plastic pa. Ito halos brand new din naman Pwede na tong 300 yen. Ito na lang. Tara, larga tayo. Bayaran na natin to. Tara na, labas na tayo. At least hindi na sayang yung punta natin dito. Nakabili tayo. Kahit itong lantern lang. 300 yen plus tax. 330 yen. Okay na to. Ang cute pwede na to. Sa 7-Eleven, bibili muna tayo. Bibili tayo ng pagkain natin. Dito talaga marami kang makikita mga nagkakamp, mga camping van, mga minivan na ganyan. Dito sa Hokkaido, tara. May dala akong upuan. Ang bait talaga ng yung matandang nandun sa front desk. Kasi dun sa table na pupuntahan ko, kasi wala naman akong tent. Sabi ko kasi, maggagawa ako ng sarili kong kape. Sabi niya, hindi raw pwedeng magpatong ng kalan, kahit anong kalan, maliit o malaki, doon sa ibabaw ng table. Kainan lang daw yun. So, ang ginawa niya, sabi niya, hiramin ko na lang daw itong upuan para meron akong patungan nung pagpapakuluan natin ng tubig. So, okay. Ito na ang ating gamit. Nandito ako ngayon sa isang government campsite sa gitna ng syudad ng Chitose, kung saan matatagpuan ang New Chitose Airport ng Hokkaido. Ang malinis at malawak na campsite na to ay puntahan ng mga lokal na residente dito, pati na rin ng mga dayo katulad ko, na naghahanap ng takbuhan kapag ganitong sobrang init dahil sa napakaaliwalas at presko sa lugar na to. At syempre, ang pinaka-importante, libre. Okay, simulan na natin to. Mamaya na natin kainin yung tanghalian natin. So, lahat ng nandito, ito lahat ng nabili ko sa second hand shop.
sa 2nd Street, sa iba-ibang mga second hand shop na mga naikot ko. So, ito kanina, ito yung nabili ko na 300 yen doon sa 2nd Street. Ito yung lamp na kapag ka nag-overnight ka, kaya lang, di battery lang siya. So, ito ay 300 yen lang. Pangalawa, ito, yung nabili ko na pwede kang magluto ng kanin. Ang maganda dito, meron na siyang kasamang ito, mga set ng, magkano ba to? 300 yen lang din. Meron na siyang kasamang set ng spoon at saka ng chopstick na pang camp talaga. Oh, nahulog. Ito yung tinidor. Tapos ito yung parang, ayan, pwede ka magluto ng kanin dito sa loob dito. Okay, jackpot tayo dito sa nabili natin na to para sa 300 yen. Magkano lang siya, mga sa pera natin. Ito naman, kapag kayo magluluto ka ng, mag-overnight ka nga at kailangan mo ng itlog, meron na siyang, nakabili ako nito ng 100 yen lang, 40 pesos. Pangatlo ay etong nabili ko na sandwich maker. Sandwich maker siya, pero pwede ka na rin magprito dito ng, eto nabili ko to 400 yen yata, nawala yung nawala yung tag niya. Pero 400 yen lang siya. Meron din ako nabiling SK11. SK11 na flashlight. Eto, jackpot din ako dito kasi nabili ko siya 300 yen lang. 300 yen. 110 pesos nga. Chinek ko ang presyo nito kapag ka bago mo siya binili. Nasa kulang-kulang 5,000 yen. So, mga around kulang-kulang 2,000 pesos. Pero nabili ko lang siya ng 300. Hindi ko nga alam kung bakit sobrang mura. Pero okay naman siya. Gumagana naman siya. Tsaka heavy duty. Yun ang maganda. Tapos meron pa siyang lalagyan. Kaya ito yung mga jackpot talaga na sinasabi ko nga na makakatsyempo ka sa mga second hand shop. Ang susunod ay itong ating Coleman na compact stove. Ito, nabili ko siya 2,000 yen lang. Ang bago nito, kapag bibilin mo sa Amazon, nasa mga 5,000 yen, kalahating lapad din. So, nakatipid ako ng mga 3,000 yen. Ang maganda dito, halos bago din siya. Bago siya. So, napaka-compact niya, minimalist. Tapos, yung pinaka-patungan ng niya, natutupi siya. Ganon. Yan. Pwede mo siyang lapadan, lakihan. Okay. Ito siya. Ito ang ating magiging kalan sa pagbaban life dito sa Japan. Ito actually, hindi ko naman kailangan eh. Parang walk. Pero, sobrang mura niya kasi binili ko siya dahil 500 yen lang. 500 yen lang, ayan. Binili ko na kasi sobrang mura nga. Tapos may kasama pa siyang sarili niyang tong. Yun yung pinakamaganda dyan. Set siya. So, pero actually, pwede nga gamitin din sa camp eh. Kasi maliit siya eh. Pwede mo siyang bitbitin. Katulad nito, may lalagyan naman ako. Meron din akong nabiling. Ito naman ay trasher na sombrero. Aray. Nabili ko lang siya ng 900 yen. Chinek ko ang presyo nito sa Amazon. Kapag binili mo siya ng bago, nasa 3,500 yen ang presyo niya. So, nakatipid ako ng halos mga 60%. Maganda pa rin naman yung kondisyon niya. Wala namang sira yung labas, yung loob. Okay naman lahat. Maganda siya. Okay. Next is, syempre, mahilig ako magkape. Bumili ako ng sarili kong segunda manong cup. Itong camping cup na to, na mug, ay 500 yen. Pero ang original price niya, kapag bibilin mo siya ng bago, siguro mga nasa 2,000 yen din. Gamit siya, pero alam mo, heavy duty. Makapal siya. Ito naman, wala kang mabibiling second hand nito. Kaya in-order ko to sa Amazon na lang. Dito mo ikakabit yung etong portable na to. Ikakabit mo dito. Para pwede kang magpakulo, pwede kang magsaing, makakapagluto ka ng sinaing dito, gamit lang to.
makapagpakulo ka ng tubig katulad din gagawin natin mamaya. Pagtapos yung ipakita lahat ng mga gamit na to. Ito pa sa isa sa pinakamurang nabili ko. Itong set ng mga lutuan. 4-piece set na siya. 500 yen lang. Ayan, 500 yen lang ang presyo niya. So, ang kagandahan dito, nasa second hand mo nabili pero bago siya. Naka-plastic pa. Hindi pa talaga siya nagagamit. Sa loob ng plastic niya, meron pa siyang pouch na separate. Ito yung pwede ka rin magprito ng mga itlog, ng bacon, ng mga ham, kung ano-ano. Dito, itong isa, may takip naman siya. Pwede ka magpakulo siguro ng mga instant ramen, mga ganon. Ito ay mas malalim-lalim ng konti pag gusto mong gumawa ng soup. Sarili mong soup. Dito. So, for 500 yen, 200 pesos. O, mga ganun lang. 200 pesos lang. So, lahat tong 4-piece set na to, 200 pesos lang. Ang brand nga pala niya ay Camel Wheel. Mga brand na hindi masyadong sikat, pero pwede na, makakaraos na sa mga ganitong klaseng camping. Next is itong nabili natin na parang portable na palakol, mini palakol na merong hammer, na merong kasamang parang Swiss knife na nabili ko ng 1,000 yen. 1,000 yen lang. So, mga 450 pesos kasama na tax. Matalim siya. Kaya niyang makasibak ng kung ano-anong bagay na matitigas. Tapos, may 9-piece set tool siya. Ayan. Ito. Mini Swiss knife. Pang emergency. Kompleto siya. May kutsilyo. May gunting, may lagare. Kapag ka meron ka mga puputulin na maliliit na bagay, kayang-kaya nito. Okay, mahirap na. Matalas. So, 1,000 yen. 1,100 plus tax. Meron pa siyang parang pliers. Mga pang ipit-ipit dun sa mga bagay na may higpit na hindi mo mabuksan. Napaka-komportable. Jackpot din ako dito. Tapos, meron pang case. Yung pinakatalim ng palakol. Oh. Ito. Ito yung isa sa pinakamura sa nabili ko. Etong pot na to, yung pakuluan ng tubig, 100 yen lang. 100 yen ko lang nabili. 40 pesos. Gamit na siya, pero sinay ko presyo to siguro mga nasa 1,000 yen. Siguro mga ganun. Ang bago niya. Hindi. Sa Amazon siguro mga nasa 1,500 yen. So, para mabili mo lang siya ng piso. 100 yen, 40 pesos. Wala pa nga, 39 pesos lang. Meron ka ng pakuluan ng tubig sa camping. Ito naman, binili ko lang din siya sa Amazon ng bago kasi wala akong makitang segunda mano. Ito yung coffee dripper na minimalist din. Katulad nito, gagawa tayo ng kape mamaya after natin kumain. Pwede tayong mag-drip ng sarili nating coffee. Tulad yan. Yan siya. Tapos, bumili lang ako nito sa Hakian Shop, yung coffee filter. Para makapagkape tayo mamaya. Tapos, ito naman, ito, actually, hindi ko lang masyado ito magagamit eh. Pero natuwa lang ako kasi 498 yen, 30% off. Siguro mga 300 yen na lang. O siguro mga ganun, mga 300 yen. Ito, binili ko lang siya dahil nga natuwa ako. Kasi nga, parang ano ka dito, expert na expert ka sa camping kapag ka, o diba? Pag gagawa ka ng wala kang lighter at nasa camp ka, kuha ka lang ng mga tuyong dahon, tuyong dayami, pwede ka nang magpaapoy. Ito naman, gamit ko talaga to sa bahay. So, dinala ko lang para nga pag gusto kong gumawa ng kape mamaya after ko kumain, pwede. Nilagyan ko na rin siya ng coffee beans para mamaya pwede natin siyang i-grind. Minimalist din to. Matagal ko nang gamit to, 2 years na. Pero ang pinaka gusto ko ipakita sa lahat ay yung laman nito. Kasi dito ako tuwan-tuwa. Sobrang mura niya. Nabili ko lang siya ng
550 yen. Alam niyo ba kung ano to? Ito, papakita ko sa inyo kung ano siya. Ito ay ihawan. Ito yung grill niya. Portable yung ihawan. Sobrang ganda niya, sobrang parang alam na alam mong matibay kasi talagang ano siya, pure stainless na griller. Tapos, ang maganda pa dyan, ang tatak nito ay Kevas. Na-check ko siya, ang original price niya kapag binili mo siya ng bago is mga nasa 6,000 yen. Dito, nabili ko lang ng 500 yen. So, pwede tayo mag-ihaw-ihaw ng kung ano, ng mga maliliit na bagay, hita, ng mga manok, umihaw na baboy. Pwede natin gamitin to next time. May kasama pa siyang mga tray. So, sa ngayon, hindi natin siya gagamitin. So, balik na muna natin siya sa bag para hindi siya masyadong makalat dito. Lahat ng yan, nabili natin sa second hand shop. So, liligpitin ko na. Tapos, kakain ako ng tanghalian para makagawa naman tayo ng kape. Dito tayo magkakape. Dito kasi sa Japan, talagang may kultura sila ng pagka-camping. Talagang sikat dito yung pagka-camping, lalo na ng mga pamilya, ng mga kaya nga 'di ba nauso yung mga van life. Originally, maraming gumagawa niyan dito sa Japan. So, ligpit ko lang 'to para makakain na tayo. Ay, gamitin na natin tong sombrero natin para naman na camping yung datingan natin. Okay? Yes. So, iwanan lang natin yung panggawa natin ng kape. Yan. Ito yung butane. Ito. Okay? Tsaka itong pakuluan ng tubig. Tapos, other than that, ligpitan na natin yung iba. Okay. Alas 3 na. Kumain na tayo para makapagkape at makauwi na. Ito tayo mga Libangan natin to. Sa mga ganitong campsite, kumpleto. Merong banyo, yung nandun sa may malapit dun sa office. Tapos, merong tubig na pwede kang kumuha. Yun, pwede kang maghugas, pwede kang kumuha ng tubig na ano, hindi lang, alam ko hindi lang pwede yung pang-inom. Gusto lang natin to. Tapos gawa na tayo ng kape. Excited akong gumawa ng kape. Okay, set up na natin tong ating stove. Salin na natin ang tubig. So, hindi tayo pwedeng magpatong ng kalan dito. Kailangan natin gamitin yung pinahiram sa atin kanina ni Tatang na upuan. Tapos doon natin ipapatong yung eto, saka eto. So, first time natin gagamitin to. Okay. Habang nagpapakulo tayo ng tubig, gawin na natin yung kape. Ayan, i-grind na natin yung ating coffee beans. Gustong gusto ko yung ganitong kape kasi alam mo yung amoy ng bagong grind na kape na ikaw mismo yung naggiling. Yun yung isa sa pinaka gusto ko sa lahat kapag gumagawa ng kape. Di bali ng matagal, pero iba naman yung lasa kapag gumawa ka ng kape, di ba? Lalong-lalo na kapag ikaw yung gumawa ng sarili mong kape, ikaw yung naggiling, ikaw yung nagpakahirap. Parang medyo maliit yung nabili nating filter. Siguro. Okay. Tayo na lang natin kumulo yung kape. Ay, yung tubig na mainit, sasalinin na natin ng kape. So, lahat ng ginagawa ko, first time ko ginagawa to ngayon. Check natin yung tubig. Excited ako eh. Oh. So, mga around 5-6 minutes. Ayos na, kumukulo na siya. Okay. Konti na lang, makakapagkape na tayo. Okay na. Kumukulo na siya.
Ito na yata isa sa pinakamasarap na kapeng nainom ko. Dahil pareho lang naman yung kape. Ang naiba lang naman, yung lugar, yung ambience. Alam mo yung ganitong simpleng, sabi ko nga, susubukan ko lang yung ganitong hobby, ganitong lifestyle habang nandito sa Japan. Kung magugustuhan ko. Sarap ng kape. Sa sobrang katatan kong gamitin yung baso, tingnan mo ginamit ko, hindi ko pa natatagal yung presyo. 500 yen. Captain Stag. Dito ko natatapusin ng video na to dahil kumakapal na ang ulap at kailangan ko nang umuwi. 1 oras pa ang biyahe mula dito hanggang sa bahay ko. Hanggang sa muli, itong niyang ka-road trip Jasin nagsasabing, yun na. Bye.